Hey guys! Welcome to Gerald Graphics Adobe Photoshop tutorial. So for today, turuan ko kayo kung paano ba gumawa ng PNG file or how to make an object with a transparent background. First, let's open the file. Then, meron akong image na download from Pexels. It's an image of a soccer ball. Ayan. So, what we would like to do with the soccer ball, gusto natin siyang i-crop out sa kanyang background para makuha natin yung soccer ball lang. So, bakit natin kailangang matutunan yung paggawa ng PNG file? Hindi ba siya maganda na ganyan na, naka-background? Now, important na tool or important na technique na malaman nyo kung paano mag-crop out ng object from an image. Kasi magagamit nyo siya pagka gagawa na tayo ng posters. For example, gagawa tayo ng sports event. And yung sports event na yon may iba't ibang klase ng sports. Merong soccer, merong basketball, merong badminton. And we want to communicate sa poster natin na ito yung mga sports na meron. And, syempre, kailangan nating maglagay ng elements. Like, ito. For example, itong soccer ball. So, natin siya ilagay doon sa poster natin. And hindi naman nice, di ba, na sa poster natin, may background yung elements. Kaya, importante na matutunan natin to, yung paggawa ng PNG file. So, okay, let's start. So, we have this image, this very nice image from Pexels. Actually, ang ganda nga kasi yung soccer ball, nakalutang siya. So, ang ganda ng pagkakakuha nito. But, hindi yun yung pag-usapan natin. Dahil ang pag-usapan natin, paano ba tanggalin tong soccer ball na to dito sa image na to. So, okay. So, mapapansin nyo dito sa left side, we have our tools here. So, may artboard tool, merong elliptical marquee tool, may lasso tool, etc. But right now, we're gonna focus lang is dito sa elliptical marquee tool. Now, depende. Sa iba, ang default is yung rectangular marquee tool. So, kung hindi nyo agad siya makita, don't worry. Nandito lang siya lagi sa pangalawa. Just have to long click, or long press nyo lang yung tool and then lalabas na yung ibang options. So, dahil yung object natin is bilog, obviously, gagamit tayo ng elliptical marquee tool. Ayan. So, just click it. And then, magkakaroon na tayo ng, papansin nyo yung cursor, magiging, siya, parang crosshair. Yan, kung gamer kayo, parang crosshair siya. So, ayan. So, just click and drag. And bibigyan niya na kayo ng object selection. So, hanggat di nyo binibitawan yung pagkakadrag, mag-ano lang siya, mag-adjust lang yung kanyang size. There. So, hamansin nyo, dahil dito ako nag-click, so ito yung point of origin. Hindi ko maabot or hindi ko ma-occupy yung gusto kong object, di ba? Kasi yung layo. So, just release it and then click lang ulit kahit saan para mawala yung selection. There. So, ako kasi medyo sanay na ako gumamit ng elliptical marquee tool kaya alam ko na kung saan siya itatapat. So, for you guys, I suggest you can try this method. So, just click here and then hold shift tapos drag para bigyan niya kayo ng perfect circle. Ayan, na size. So, nagbabago lang yung kanyang size but it's proportional na bilog. So, perfect circle yan. Now, gawa lang kayo ng tingin yung sakto na for soccer ball and then release. Then, don't worry kung hindi siya sakto dahil pwede natin yang i-adjust. Just click and drag the selection at ipasok natin dito sa ball. There. So, okay lang kahit may sumobra. Tandaan natin pag magka-crop tayo ng object, okay lang na may sobra yung object. Huwag lang kukulangin kasi masasama yung background.
So, yun nga yung gusto natin i-avoid, di ba? Na wag makuha yung background. So, there. So, I'm happy with this selection. Now, the next thing that I need to do is to crop out na itong soccer ball. So, make sure na yung layers natin nakaselect yung background or yung image. And then, here's the tip. Sa shortcut key, so, ang gusto lang natin gawin is i-duplicate yung item or yung object na nandoon within our selection. So, gusto lang natin i-duplicate yung soccer ball. So, if you're using Mac, just click Command and J. Command plus J. If you're using Windows, Control J. So, there. Automatically, duplicate niya yung selection natin. So, nagkaroon tayong bagong layer. And then, if we'll use the Move tool, dito siya. So, nasa loob siya ng Artboard tool. Long press, then switch to Move tool. Ayan. So, we can now freely move this duplicate. So, yay! Meron tayong soccer ball. Diba? So, na-crop out natin siya dun sa ating background. And then, now, syempre hindi pa dito nagtatapos kasi gusto nga nating tanggalin yung background niya. That's why we have to click again the background layer and then just press delete. Boom! There we have it. So, we have a transparent background. And then, once you're happy, pwede nyo pa siyang i-resize. Pwede nyo siyang lakihan. Pwede nyo liitan. Sarbol! Yeah, parang ganyan. Or lakihan nyo. If you're happy with the size, just click File and then just click File and then Export as. Ayan. So, ngayon, ito importante. Lahat ng object na gusto nating transparent yung background, it should be in PNG format. Ayan. Si PNG po ay may kakayahan na mag-export ng image na walang background. Okay. And make sure din na naka-check yung transparency. Then, click Export. Then, choose your file location. And then, your file name. I'm gonna name this soccer ball. Then, save. Now, if you're using Mac, pwede nyo i-check. Just go to Finder and then locate kung saan nyo siya sinave. Wait lang. I'm gonna go to my folder. Here. So, there. Ito yung soccer ball. Just click it and then spacebar for preview. Boom. So, ganyan lang kadali. Now, you have your transparent object. This transparent soccer ball. Pwede nyo na siyang gamitin sa inyong posters or kahit saan nyo man siya gustong gamitin. So, that's all for today. So, I hope to see you in our next episode. And ang i-discuss naman natin, all about fonts and text. So, see you. Bye-bye.